sa DNR. Inutusan lang ako ng gamot sa akin. Sir, bawal nga po tayo dito. Tinuro ko sa yung mga signage natin dito. Kasi mag-violation ko, sir. Kanina ko pa sa'yo sinasabi, sir. Wala ka kapabak lang, sir. Kaya nga, tumating ako dito, sir. Wala kasi sasakyan. Ito, may nahuli rin dito last time. Nakita, kanina pa ako nagpapaliwanag sa'yo, sir. At ito nga si Bossing, taga DNR po siya. At maganda to, patikit na lang si Bossing. Kasi Oo, ayaw pa eh. Purong pagmamahal. alright, yung mga puro, ito po, wala pa rin until now, wala pa rin driver na lumalabas po itong dalawang motorsiklo. Tapos sa San Francisco, pinaano ito, kanina itong mga ano na ito, manok na kulungan, pinatatanggal ni Bossing. Ayun, nasa kalsada bangketa na rin natin. Actually wala nang gakano dito, bangketa sa area. Dahil masikip na kalsada nyo dito, sir eh. Tapos tayo pa ito nagkakagal, sir. Pag nagkaroon tayo ng emergency, mahirapan makapasok dito. Bangketa para... Lilipan nyo ko na sila. Sir, nililipan nyo lang eh. Sir, natin yung pag-sir. Nililipan lang sir. Ito nililipan na natin. Dadalhin na doon sir. Marigi na yun. Eh, may resibuhan ka naman yan. Oo, walang lumalabas eh. Tinatawag na yun kanina. Yan pa, eh. Ano ba yun? Ngayon lang lumabas yung may-ari, mga puro. Dapat kasama tayong barangay para na-advise sa Wala po kasi sa akin yung susi. Ito naman kay nanay, wala yung susi, wala may-ari. So wala rin makikita. Kasi nga itong mga nakalabas nyo na yun, bawal. Nakita nyo yung tao, ano, mga bata, mga ano sa ano nagdadaan, dapat yan bawal din yan. Pati ito, excess na yan sa mga pag-aari ninyo. May batas tayo dito ha. Hindi lang kami ang nagpapatupad dyan ha. Pero huwag nyo nang abangan na yung ahensya na nauukol para dito sa pag-elements na to. Magkaroon kayo ng violation ha. Ginawarning ako kayo, i-clear nyo yung bangketa ha. Pero sir, hinihingian kami ng barangay ano dito, clearance. Saan to? Para saan? Parang sa business ko. Sa bangketa ma'am? Sa bangketa? Opo, hinihingian po kami. Meron kayong kopya ngayon? Meron Para po. i-attach ko picture na to. Meron po, pero po, luma na po. Ikaw na nagsabi niyan. Opo. Ibig sabihin, expired na. Opo, expired na po. Hindi ka dapat nag-picture. Sige na ma'am, tanggalin nyo muna kasi nag-clear ka na. Ito sasampa ko ito. Tikit na lang, sir. Ma'am, ilang paulit-ulit ko na pinaliliwanag sa inyo kanina pa mapagmula na pagdating namin. Alright, mga puro yung mga sedan doon, may driver yan, tinitikitan na. Tapos dito sa bandang dulo, ito nga yung naabutan natin yung motorsiklo. Kasi ang dami dito, mga 4 yata sasakyan yun. Nanonood yata sila sa clearing. Nag-alisan na lang.
Alright mga purok, clear na yung area. Paalala ulit dito sa inyo, sa mga residente na wala pong one side parking dito sa area niyo po. Meron po reklamo at coordinate po tayo sa barangay, wala talagang one side parking dito sa area. Meron sila request pero hindi aprobado. Mahal ng parking mo eh. Baka may mga kamag-anak kayo na natikitan, gusto lang naman natin maging malinis itong lugar nyo, ha? Pasensya na kayo. May palibreng taho. Alright mga puro, so far okay na, clear na yung area, maluwag na po. Sir, patulong na lang sir ha, doon sa manok sir. Kanino po ito sir? Sa mga... Hinahakot po yan. Sa loob. May permit kaya sa barangay? Bali excavation permit yan dapat. Nandiyan! Buting daw ito ng trakayan. Sa inyo ito? Pero nag-uhukay kayo? Oo. Tapos na. Pero itong debris ninyo, yung kalat na galing dun sa inyo, nakasagabal kasi dito sa kalsada. May permit ba kayo na nagkakanta kayo dito ng excavation? Kahit sa barangay man lang? Wala. Bawal po yan. Maaari kayo magkaroon ng ticket po dyan o mahuli ka. Baka pwedeng i-ano nyo na sir. Habang nandito kami kasi hindi po pwedeng ganyan sir eh. Nakakasagawal tayo sa ibang tao eh. Pakin na lang sir ha. Kudos naman, binabosing, nag-comply agad, binuwat agad yung yung mga debris. Sir, pagka... Doon pa ha? Pagka kukunin namin yun sir, magka-violation ba yung namin, lisensya? Basta isipin nyo lang before 10 working days. Yung sa LTO. Hindi ko ba pwede dito yun sir? Patuwagin na! Ano yan sir? Kanina pa natin ito oh. Ayun na. Isipin yan, hindi naman yan. Hindi magkakaano yung lisensya mo, magkaka-violation. Wala pala kasi na... Ano ka sir? Wala pa kasi na meron. Wala ako kasi. Alright! Send mo lang. Send din yung sa iba. Okay mga puro, diretso na po yan, Tumana Marikina. Pag natikita po kayo dito sa o nag-violate kayo sa pag nagkanda man kayo operation dito sa Quezon City, ay issue na po kayo ng ticket. Hindi po confiscated yung driver's license. Pagkatapos, you can settle it within 10 working days. And may demerit point na po yan dahil nga sa single ticketing system. Bali, ito po yung inyong babayaran. Ayan po yung penalty niyan. Obstruction or illegal parking. Pareho lang naman yung kanilang presyo. Tapos yung San Francisco, sinasabihan yung mga may tinda-tindahan na clear nila yung bangketa. Ayan, maampo na po mga po. Kanina ba tayo? Ano naman sila so din nakasantin mo? May-ari niya, wala ko. Tagal mo, mga pang mawag ka sa amin eh. Paghanap lang yan na mapatitikitan, kanina pa natin kausap yung may-ari nito.
Alright mga puro, nasampu na po lahat. 3 motor, tapos yung mga sakyan dito nag-aalisan na. At huwag na po kayo mag-park dito sa area. Yan ang ano namin, yung side dito. Kasi dito, may mga gate dito. Matasabon. Dito walang gate dito, hanggang dyan sa may yero na yan. Kaya na po pwede rito. Siguro, pakiusapan naman dito sa mga magkakapit bahay. Maganda sir dito. Para... Oo. Pero dito yata, ang dinisignate yata. Alright mga puro, yung mga napapangyari ngayong araw na to sa Ludo TTMD, Tikasi Pagaling, OIC, Officer Francisco, MMDA Seated 1, of Team Leader Nandiyan, Officer Martin. Di pa natin alam kung saan yung mga next target locations po natin. Let's go guys, puro paglaman. Inom na maraming tubig, magdasal. Let's go. Shut up kayo, pre! Shoutout nga pala kay Ambet. Iwas ka na sa bato. Shoutout sa inyo mga boss. Ayan, alam na nila na bawal dito sa area nila. Let's go guys. Alright mga puro, Central Avenue, kasama na ang TTMD, Tikasi Pagaling, si Dexter Cardenas. Sa DNR, lutusan lang ako ng gamot sa akin. Sir, bawal nga po tayo dito. Tinuro kasi yung mga signage natin dito. Kasi mabuhay lazy ko. Kanina ko pa sa'yo sinasabi sir eh. Wala ka kapabak lang sir. Kaya nga eh. Tumating ako dito sir, wala kasi sasakyan eh. Meron na ako ng driver's license sir, para tikitan ka na lang. Kasi naka-stop tayo dito for illegally parked. Alright mga puro, kailan lang galing tayo dito sa Central Avenue. Ang dami nating natikitan at nataw. Ngayon, dito tayo ulit. Ang daming motorsiklo ulit dito. Ang dami ulit nakapark doon. Kabilaan. Tapos ito, may nahuli rin dito last time. Nakita, kanina pa ako nagpapaliwanag sa'yo sir. At ito nga si Bossing, taga DNR po siya. At maganda to, patikit na lang si Bossing. Kasi Oo, ayaw pa eh. May isa ako eh. Saka sa dito sa ano naman sa DNR man pag hindi ba ano yung Sir, tatapi lang ako sa gilid sir ha, para hindi mapasa yung ticket na ibibigay ko sa'yo sir. Kasi umulan po ha, gilid lang po ako sa may lady. Alright yung mga puro, titikitan na lang po. Yung isa doon, orasan na po, wala pa rin niya driver. mga ganito. 1,000 po yan, obstruction. Saan kinukuha to? Ano lang po, online, di naman po confiscated yung license. Saan po i-online? Isasabihin niya po mamaya pagbigay ng ticket po. Sa mga GCash, Paymaya, pwede po i-settle po. Hindi sa City Hall to? Pwede rin, kung gusto niyo City Hall, pwede rin. Sa Dipos Building, Tulad Gate 3. na lang, malayo yung biyahe ko sa... Oh, online na lang. Para kahit nasan kayo, pwede niyo bayaran. Pag hindi ko ilang araw man yan? 10 days boss, 10 working days. Pag hindi na ako nag-10 Diretso LTO po. Para walang hit yung lisensya nyo sa LTO, i-settle nyo po within 10 working days. Para pwede i-renew ng 10 years. I-renew pa yun? Ano po? Yung lisensya pag hindi na ano? Hindi, pag nag-renew po kayo, makikita doon na meron kayong hit. Oo. Sige boss. Alright mga puro, silong muna tayo at naulan. So doon mga puro, may tinitikitan si Officer Tianyo dito, si Officer Parama doon sa kabila, ang daming motorsiklo. Puro nagtanong si Bossing kasi yung motor niya nandun nakaparada kung pwede na. Pwede na po yan kasi yung bangketa open na. Basta wag lang kakainin yung bangketa, okay naman po yun. Kumbaga sa ano ano na yan, yung safe na. Sir Jonathan, ang
Ang yung traffic violation na illegally park tayo dito sa haba nitong Central. na to, Mabuhay Lanes po ito. Central Avenue po ito ha. Saan ako po yun yung... Bali sir, online payment tayo. Meron tayong online payment. Hindi nyo na kailangan pumunta ng opisina para ito i-settle. Sa likod po nito, nakalagay po rito kung saan po ninyo pwedeng i-settle ito sir. For 10 working days, pwede nyo tayong i-settle sir. Babalik ko sa driver's license sir. Paano kung nasa Pampanga ko sa Tindis, hindi ko Sir, kahit nasa labas ka ng Metro Manila, pwede mo itong i-settle sir dahil online payment tayo. Magkano po ito, sir? 1,000 pesos po sir. Anong violation po? Ito po, sa likod po nito, nakasulat dito kung yung mga instructions and how to settle the violation. Sa land bank, branches, tapos 10 working days po natin kailangan settle po yan. Ulitin ko yung driver's license mo sir, hindi confiscated ha, naka-indicate yan dito. Yes sir, pakisuyo na lang. Alright, yan mga puro, alis po si Bossing at ito nga dito, ang dami mga motorsiklo na naabutan na naka-illegally park. Mga puro, diretso pa po tayo doon, makita po natin lahat. Tumatawag sa bayo. Okay mga puro, natikita na rin po yung isa doon. Ito po yung Mabuhay Lane, Central Avenue. Tapos dito tayo sa kabila. Puro banda dito sa taas, kasama natin Officer Alvario, Valencia, Hipolito, Officer Rugay, and Officer Santa Cruz, Officer Spinelli. Single ticketing system, ibig lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas. Trapiko dito sa Metro Manila, para-parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babaylet ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paninikit, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Ay, hindi ko kumpiskan na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yun. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years or 5 years yung validity ng inyong lisensya ay pwedeng kumpiskahin ng sinamang enforcer ang inyong lisensya kapag may tala sa record na humigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran o hindi mo siya kinontest within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. Nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, nice, katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya isang privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, ay pwedeng bawiin anytime yung lisensya once you committed the maximum number of demerit points. So, initially, pag more than 10, ay mga pwedeng confiscahin and review yung license mo, pwede kang masuspend. Depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations. Or pag umabot ka ng more than 40, ay that's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So, nakagawi dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na. Pwede ka nang takbo lang ng takbo, violation ka ulit. Bayad ka ng multa at walang kaakibat na demerit. But this time, through RA 109
30, kakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So, nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan ng ating mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kaayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang daloy ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po yung umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, pagtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Big shoutout lang Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga puro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na, pwede mo lang handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang ano, parang may nakasabit sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi-pogi pa rin. LSC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So, thank you so much sa walang sawang support. Tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So, thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.